Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. tawag tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Baba sa amin nawa ang kayanan gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang grupo at pagawa namin ang kasiyasiyang sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid, bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway, pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paano yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paano yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak niya ay di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayong lakad kayo at iiwanan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksanin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po from the different dioceses, parishes of provinces, and minsan po all the way from the other countries, at sa ating po mga viewers, maligayang pagdating po sa Pambansang Dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ito po ang magandang karanasan ng tao na madalas silang natututo
Anong pakiramdam mo at anong gagawin mo pag ikaw ay uhaw? Siyempre, instinct po, ang tendency mo, hahanap ka ng tubig para mawala ang uhaw. Pero, mauuhaw ka ulit. Babalik ulit. Madaling gawin. Pag ikaw ay gutom na gutom ka, anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan. Siyempre, tendency mo, kakain ka para mabusog. Pero, magugutom ko ulit. May oras ba? Ibig sabihin, incomplete ba? Paulit-ulit na lang. Yun ang tao. Yun ang aspeto ng buhay ng tao. Pero, kung ikaw ay uhaw sa pag-ibig, anong pakiramdam mo? Kung ikaw ay uhaw, attention seeker, anong gagawin mo? Kung ikaw ay hirap na hirap, anong gagawin mo? Kung titingnan po natin, madaling sabihin, pero parang napakahirap. Kasi ang pagkauhaw mo hindi pagkauhaw ng isang tao Pagkauhaw mo kasi, yung magkukumpleto ng iyong pagkauhaw, lalo na pagdating sa pag-ibig. At pag nalulungkot ang puso mo, hahanapin mo yung nagpapasaya. At pag nasumpungan mo, kahit hindi ka kumain at uminom, you feel complete. At pag i-complete na, pakiramdam mo, hindi ka na nauuhaw, hindi ka na nagugutom, masayang masaya ka na. Hindi mo ma-identify, hindi mo ma-describe, ano ba yung sayang nararamdaman ko? Yung parang nagliliwanag ang buhay mo. Parang sinasabi nating, you are moving something na talagang inspire ka sa nararamdaman mo. Kaya nga po ang tao, pag kulang, hahanapin yung magkukumpleto sa'yo. Kaya nga po ang isang taong salat sa pag-ibig, madalas po yan, mainit ang ulo. Pag may napansin siya sa iyong isa, ay grabe yan, para yung fire. Pero kung titingnan, ang may problema, hindi yung taong tinutukuyan, yung taong nag-o-observe. Kasi pag ang taong nag-o-observe, ay malaking galit niyan sa kanyang puso. Ay kasi nga, uhaw siya Kung hindi ka uhaw, hindi mo papansinin kasi tao Pero pag pinansin mo, ikaw ang may problema. Hindi yung taong sinasubject mo. That is why sa buhay po natin bilang isang Katoliko, dapat ganon ang maging attention, sabihin natin, dapat ganon ang ating maging attitude bilang isang Katoliko. Kasi kung titingnan po natin ang pagkukulang, lahat po tayo meron. Pero look at the person na buo siya. Sa isang taong may kulang. Isang taong mayroong wasak ang puso, sa buo ang puso. Pag ang buong may puso ang isang tao, nakita niya may pagkakamali, sasabihin niya lang, titingnan niya lang. Natawa lang minsan kasi it might be, naranasan din niya yon. Pero kumpara mo yung isang taong wasak, mukha pa lang makikita mo, incomplete na. At ito ang gustong pahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Bakit tayo mas piniling mabuhay na maging miserable sa isang mabuhay na mapayapa? Bakit ganon ang tao? Ay kasi nga may damage. Pag may damage ang puso at punong-puno ng sugat, yun po yung tendency. You can feel empty. Kaya sa buhay po natin ang pagsunod sa ating Panginoon, narinig po natin sa unang pagbasa na kung saan si Apollo,
na kung saan si Apolos at si San Pablo ay patuloy na nagmisyon at nung dumating sila sa lugar, nandoon ang mga alagad at ang sabi, naiintindihan niyo ba ang inyong sinasampalatayanan? Alam niyo ba ang Espiritu Santo? Hindi po namin alam. Ngayon lang po namin narinig yan. So ibig sabihin, yung mga alagad na napuntahan nila doon ay kulang. So para makumpleto, anong ginawa ni San Pablo? Ipinatong ang kamay at nabuhusan ng Espiritu Santo. At yung Espiritu Santong iyon ang nagpatatag sa kanila bilang alagad ng Diyos. Narinig natin kay San Pablo na marami siyang narinig ng mga bagay-bagay na agay sa kanyang pagtuturo. Pero patuloy siya dahil ang kanyang pagtuturo o ang kanyang pagpapahayag ay ang pagpapahayag ng kabubuan ng Diyos bilang tao at totoong Diyos. At dahil sa kanilang pagmimisyon sa buhay, nagkaroon ng magandang ugnayan ang bawat isa. At ang ugnayan na yon ay sa tulong ng Espiritu Santo. Would you imagine, iba't iba kung saan tayo nagmumula. Iba't ibang lugar pinanggalingan natin. Ay bakit tayo nagkakasama-sama ngayon? Dahil kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ang mangyayari. Kaya nga po sa buhay po natin, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi yan magaganap. Hindi yan mangyayari sa atin. Kaya nga sa buhay po natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, titignan po natin, ito kaya ba ay kalooban sa akin ng ating Panginoon o kalooban ko lang? Kaya sa buhay po natin bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, kinakailangan maranan po natin sa ating kalooban na ito ba'y ginagawa po natin at ito'y nagpapakompleto sa atin. Lagi po natin tatandaan, ang ating mga tagumpay sa mundo ay hindi dahil sa mundo, kundi dahil sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat ng mga nangyayari sa atin, every moment is a grace of God. Kaya bawat movements ng ating buhay, kalooban ng ating Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon ay hindi kayang sukatin ng pag-iisip ng tao, pero natutupad dahil ang kalooban ng Panginoon madalas hindi nababasa ng tao. Madalas hindi napapansin ng tao, pero nangyari na at patuloy pang mangyayari. Kaya sa ating Ebanghelyo, narinig po natin na sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang pagmamahal sa tao. Sabi nga po, kayo'y magkakahiwa-hiwalay, magkanya-kanya kayong lakad, pero ako, kahit magsolo ako, kasama ko ang aking Ama. At sa ating paglalakbay, sa ating pag-iisa, sino ang kasama po natin? Ang madalas nating kasama ay yung nagtuturo sa atin. At iyon ang Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, makakaranas kayo ng kapighatian sa buhay, pero itong kapighatian ay nalampasan ko sa sanlibutan. Kaya mahalaga, habang tayo'y naglilingkod, kinakailangan ang ating pagsasabuhay, kinakailangan ang ating kalooban ay buong-buo. Nang sa ganon, kung tayo may mga pinagdadaanan, katulad ng pagmimisyon ni Apolos at saka ni San Pablo, maraming pinagdaanan, maraming hindi nakinig, maraming kumontra, pero nagpatuloy sa misyon. Ganon din po sa buhay po natin. Marami tayong pinagdadaanan, pero kailangan po tayong maglakbay. Patuloy tayo, sinasabi nga pong padayon lang ang buhay, sapagkat ang padayon ng buhay ay pagtitiwala sa kalooban at kapangyarihan ng ating Panginoon. Lahat po tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko,
ipinamumulat sa atin ng ating Panginoon na pahalagahan po natin ang lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob po sa atin. At ang Panginoon ay hindi magnanawang magpaalaala sa atin. Ang ating Panginoon ay hindi magsasawang maging tapat sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po kanina ang tanong ko, ano bang hinahanap ng puso mo? At kung ang hinahanap ng puso mo para maging komplet ang iyong pagkatao, hanapin mo sa Panginoon at ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga bilang isang naglalakbay, bilang isang Katoliko, ang parte ng ating buhay, mas marami ang mga karanasan na hindi natin minsan maintindihan. Pero pag nalampasan po natin yon, lahat ng iyon mawawala dahil para sa iyo, naging parte lang ng buhay mo. So, ibig sabihin, yung mga nakalipas po natin, hindi pwede tayong mabuhay doon. Iba yung reality sa nakalipas, sa pangkasalukuyan. Pero marami sa atin ang binabalikan ang nakalipas, na kung saan parte lang ng buhay, parte lang ng paglago. At kung ito'y parte ng buhay, parte ng paglago, hayaan mong ikaw ay lumakad. Hayaan mong ikaw'y magpadayon. Sapagkat kung ano ang meron ka ngayon, yan ang reality ng iyong buhay. Yan ang reality ng biyaya ng Diyos. Minsan ang tao ang problema, hindi yung kasalukuyan Ang minsan madalas problema ng tao, yung nakalipas niya. Ay kung titingnan po natin, bakit mo binabalik-balikan na nakalipas mo? Ay napakahalaga ay kung ano ang meron ka sa ngayon. Sapagkat kung anong meron ka sa ngayon, yun ang buhay natin. Yun ang nagbibigay sa atin ng sigla. Yung nakalipas natin, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, yan ay parte ng ating paglalakbay sa mundo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ipadadala ko ang inyong gabay dahil alam ng Panginoon ang panganib na mayroon sa mundo. O halimbawa na lang po, meron kayong mga significant experience, sabi na natin mga saddest moments sa nakalipas. Bakit mo lagi binabalikan yun? Bakit natin binabalikan yun? Ay pag binabalikan natin, lalo tayo nai-stress. Ay hindi naman kinakailangan may stress tayo. Kaya minsan tayong tao, tayo ang may problema sa pag-intindi sa ating pananampalataya. Kaya kung tayo may pananampalataya sa Panginoon, tapos na yon. Hayaan mo ang paghandaan mo ay kung ano ang meron tayo sa ating buhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, nalampasan ko ang kapighatian. At yung kapighatian na naranasan ko ay merong kaligayahan na magbibigay sa atin. Kaya nga sa mga pagkakataon pong ito, patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Kung ang naging dahilan yung sinasabi natin, pagkabigo mo sa mga nakalipas mo, tapos na yon. Move forward. Minsan nakakalungkot, bata ka pa, sabihin na natin, mga bata ka, 6 o 8 years old. Yung bakit mo pa inaalaala yun? Well, sabi nga po natin, ang lamat na sugat hindi mawawala. Totoo po yun. Pero kailangan mong matuto. Kailangan mong pag-aralan. Hindi ang solusyon, balikan mo dahil yun ang pinagmulan. Sa kapangyarihan ng Diyos, sa Espiritu Santo, hindi tinitingnan yun ng Diyos. Kasi we are not psychologists. We are the people of God. At bilang sambayan ng Kristiyano ng ating Panginoon, naniniwala tayo sa galaw ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin para makaalis tayo sa ganong klase ng buhay. That is why mahalaga ang espiritu ng pagtanggap. Pag tinanggap mo ang mga nakalipas mo, gawa ka ng paraan. Huwag mo nang isumbat sa sarili mo. Huwag mo nang balikan ang basura ng buhay mo. Huwag mo nang balikan na nakasugat sa iyong buhay. Ang kailangan mong tingnan ay kung ano pa ang mangyayari sa kasalukuyan. Dahil pag binalikan mo pa ang mga basura mo sa nakalipas, hindi ka pa rin nagbabago. Wala ka pa rin pananampalataya sa Panginoon. Ayaw mang ialaw ang Espiritu Santo na maliwanagan ang lahat kung bakit nangyari yon sa ating buhay.
hindi po tayo perpekto. Hindi po tayo anghel sa sanlibutan. Hindi po tayo mga banal. Tayo po yung mga makasalanan. Ang kabanalan pag tayo nasa tahanan ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon, ang kanyang pagmamahal, hindi pa tayo nakakarating sa tungo ng ating buhay. Alam niya na ang ating pangangailangan. Pero ang tanong, bakit hindi natin naiintindihan ito? Bakit binabalikan pa natin ang mga basura ng ating buhay sa nakalipas? Di ba ang sakit kung ating uulitin? Kaya sa buhay po natin bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, move on. Merong plano ang Diyos sa darating na panahon. Kahit right then. Kahit sa ngayon. Kasi iba yung karanasan mo ngayon sa karanasan mo sa nakalipas. Kaya sinasabi po natin, kaya ka laging nasasaktan inuulit mo. Na sana hindi naman talaga dapat ulitin. Kundi bigyan ng halaga, matuto tanggapin at gumawa ng paraan. Dahil hindi habang panahon bata tayo. Hindi habang panahon naandito tayo. Dito sa mundo, bisita lang tayo. Kaya habang tayo nabubuhay, grab the opportunity. Be grateful and thankful. Dahil kahit papaano, kahit tayo nagkakamali, nagkakasala, patuloy pa rin tayo mamahalin ng Diyos. Bakit? Yun ang pangako sa atin. At ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi maiiba. Kaya nga sa mundo, there's nothing permanent. Sabi na, there's nothing permanent here on this earth. Wala naman talaga. Kaya nga sinasabing, move on. Dahil ang tao, kailangan talaga, sinasabi natin mga pagkakamali. Pero kaya niyang tuwirin kung natuto tayo sa ating mga karanasan. Kung di tayo natuto sa ating mga karanasan, for sure, lagi mong babalikan iyon. Kaya sa buhay po natin, bilang isang Katoliko, tayo po ay muling pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin. At yung Espiritu Santo meron tayo, yun ang magbibigay ng sigla sa nawawala natin sa ating puso. Meaning, ang nagkukumpleto sa kakulangan natin ay ang Diyos. Dahil sa Kanya lahat at tayo ay kulang. At Siya ang magkukumpleto, Siya ang bubuo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginaganap ng anak mong giliw sa kapagpapatawad ng mga kasalanan namin at aming kalooban na iyong palakasin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakan, sasapit kami sa iyo.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayan sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagdanais na maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras na healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ikasiyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental service at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakaloob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare, ng CBCP at ng Department of Health. Ang programang Simba Kalusugan, magkakaroon ng dagdag na serbisyo medical sa ika-13 ng Mayo, gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyayahan ang lahat na makisa at samantalahin ang mga serbisyong ito para sa mas malusog na pamayanan. Ikalima, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli darating na ika-13 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-6, sa darating na Mayo 25, ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio.
Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula sa Mayo 22 hanggang 24 sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kaniyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa Mayo 15 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo na iyong awa at biyaya. Lobin mo tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kay lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.